Ayan po mga kababayan, sana ay nasa mabuti kayong kalagayan lagi, ligtas sa anumang uri ng kapahamakan siyempre, at ligtas sa lahat ng uri ng mga sakit, maging itong mga mabibigat na problema sa buhay, nawa ay lumayas na sa inyo yan. Ang darating na lamang, swerteng walang katapusan. Ganon din po dito sa ating mga subscriber abroad, lalo na po yung mga nandyan po sa kasalukuyang naggigira ngayon. Pakaingat po kayo at dasal na lamang po talaga ang ating panghawakan dahil wala naman po talaga kayong maasahan sa bangag na administrasyon ito na kung saan ay talagang ang kakapal ng pagmumukha at inako pa nila yung mga umuwing mga OFW na ano to, sarili nilang pira, inako pa ng gobyernong bagag na ito. Ang kapal ng pagmumukha. Anyway, sige. At gusto ko lamang pong ipaalam sa inyo mga kababayan na talagang wala na po sa katinuan itong mga lasing sa kapangyarihan, lasing sa kayamanan dito sa mga pinagnanakaw nilang mga pira ng bayan. Kaya pati yung moral nila ay sinakripisyo nila dahil dyan sa sobrang lasing na sila sa kwarta. Kagaya po nito, at nagkalat na po ngayon sa social media na nahuli po ng gwardya. Ewan ko kung saan gwardya, ako pong mag-mention, no? Na isa pong congresswoman ang nagkakaraoke sa loob ng kanyang sasakyan na ang gamit ay kakaibang mikropono. Baboy. Huling-huli ang pagkakaraoke niya. Talagang nasa in motion pa. Nagkalat na po ngayon yung humihi, yung talagang ganadong-ganado sa pagkakaraoke. Kasi kakaibang mikropono yung kanyang ginagamit. Talagang mga bastos na talaga itong mga ito. Imaginin mo, may asawa. Congresswoman po ito. Itong gamit niya mikropono, yung kumikiwal-kiwal na mikropono ang gamit. Bastos. Anyway, wag na natin kunin yan. Ayan. Yan, ganyan po magkaraoke yung congresswoman nakita ng gwardya. Grabe. Ay, nako. Talagang wala na. Ngayon mapunta naman po tayo dito sa kwan. Sa masyadong mga yung mga sensitibo na mga babae kuno, no? At yung sinasabi nga ni Suntay, nung Congressman Suntay na pinagnasaan niya si Ann Cortez. Hala, nag-trending na. At binatikos yung Congressman Suntay. Ako, hindi ako kumakampi dyan. Wala akong kinakampihan dito. Pero ang ipapakita ko lang po ito dito, yung katotohanan. Dahil sa pangbabatikos, kagaya nitong si Laila de Lima, ang sinasabi nito na igalang daw yung mga kababaihan. Parang napakalinis itong ito. Gagang ito. Di sana, kung mayroong
humihingi kayo ng respeto sa mga kababaihan, dapat irespeto nyo rin yung mga kalalakihan. O ay bakit? Lahat na lang na bodyguard mo at saka driver mo, lahat na lang tinikman mo. Kaya sabi ko nga, huwag na huwag kayo magmamalinis. Yung pinanggalingan ng issue na yan, si Curtis Ann na yan. Ann Curtis na yan. Ha? Ano ba yan si Ann Curtis? Nagkalat din ngayon. Di lumabas tuloy ngayon ang kababuyan din ng Ann Curtis na yan. Di ba? Nakapost sa ganyan, wala na akong time eh. Nakaganyan tapos yung kalahati ng boobs niya, kitang-kita na. Tapos, hihingi kayo ng respeto. Ang nire-respeto ay yung mga matitino, kayong mga burikat. Wala kayong dapat, huwag kayong magdidemand ng respeto. Total mga burikat lang kayo, kaganitong si Delilah na ito, na burikat. Hihingi kayo ng respeto. Ay kayo nga, kayo mismo ang hindi ka respeto. Imagine niyo yun, ha? Hala, ang dami na. Tapos yung isang congresswoman pa, nag-iinarte. Tapos yun ngayon, na sinasabi na, talagang binakbakan nila yung si Congressman Suntay, kakuhaan niya congressman, ay samantalang itong congresswoman na bumabatikos doon sa sinabi ni Suntay, siya ngayon ang nakitaan na nandoon sa loob ng kusina nagkakaraoke. Ha? Imaginin mo. Oh. Bastos. Gago. Ang respeto, hindi po yan hinihingi. Kusang ibinibigay yan. Baka hindi nyo alam yung salitang respeto. Hindi po hinihingi yan. Kusang ibinibigay doon sa karespeto. Pero kung kayong mga burikat, hihingi ng respeto, mga gago kayo. Ha? Tama ba yan pinaggagawa nitong congresswoman na ito, may asawa? Ha? Tapos makikipagkaraokehan sa kanyang sariling kotse at gamit-gamit yung kumikiwal-kiwal na mikropono. Isa pa. Ha? At ito, kagaya nito. Ito po ay kwan. Ito po kaya hindi ka mabanggit-banggit ang pangalan nito kasi wala akong hawak na video. Ha? Ito na po yung sinasabi ko na nakalawit na yung bundok niya. Tapos nakatibak lang pala. Ay, naku, nakakadiri talaga, ha? Ayan po. Karespeto ba yan? Ayan, oh. Malabo lang po ito. Pero, yan po, kita nyo naman. Yan ba, karespeto? Kabastos-bastos itong mga ganitong klaseng babae. Unang-una, asawa pa man din ng sikat na senador ito. Nandyan, nagbubuyang-yang. Pag naglakad po yan, kitang-kita po nakabakat yung tibak niya, kakadiri.
Hayop, nakakasuka. Hayop. Yan yung sinasabi niyong mga respetuhin yung mga babae. Tama. Respetuhin mga babae. Kagaya ng pagrespeto ninyo sa inyong mga magulang. Dahil mga magulang din ninyo ay babae. Pero sinasabi ko po rito, depende kung sinong babae ang respeto. Paulit-ulit ko sinasabi, ang respeto hindi hiningi, kundi binibigay yan. Itong mga ganitong burikat na babae, respetuhin mo pa yan. Tapos ngayon, humihingi kayo ng respeto, nagrarally-rally kayo dyan na pinapangunahan itong ni Kwan, ni Delilah, ni hindi nga niya nirespeto yung mga otin ng bodyguard at mga Kwan niya, driver niya. Grabe. Mga baboy talaga. Sobra. Anyway. Kwan po ha. Si Kwan. Di ba pumunta sa Kwan? Pumunta sa ano to, sa Amerika si Bangag sa kayong si Butod ay ngayon nagkahamunan ng sa suntukan itong si Claire Castro at saka si Inday Sara. Nako, makikita nyo kung sino ang tumaob. Ha? Kuya, walang tao. Ito na naman. That is... Mom. Misa! The speaker of the people! Ito, taob. Si Claire Castro, bali-bali ang buto. Ayan. Pinanggigilan. Yan. Pinanggigilan. Nick's gotta be careful, no? Yan pinanggigilan. Ay, kawawang Castro. Ay, kawawa. Nako, binali pa ang liig. Yan. Ayan na, ayan. Anak ko, binasag ng nguso. Ayan, binali yung liig. Ayan. Ayan. Yan ang sinasabi ko. Ha? Yan ang sinasabi ko. Ngayon, sige. Seryoso na po tayo. Pagkatapos na makatanggap ng mali-malita, itong si Luistro ay hindi pa rin niya magawang bayaran yung utang niya kay BP Sara na 8 million. 8 million lang naman eh. Bakit hindi mo pabayaran? Ay malita ang kanuman mo, ang natanggap mo. Ang kapal talaga ng bilbil nitong Luistro ito. Ipapakita ko lang talagang habang dami nating mga kababayan naghihirap, ito, pasayaw-sayaw na yung mga animal. Yan panoorin nyo. Ayan. Yan. Si Luistro yan. Tingnan mo. Talagang nagagawa pa nila talaga magparte-parte sa kabila ng mga gutom na gutom natin mga Pilipino. Ito yung sinasabi ko, itong Luistro nito, ito yung parang drum na pinutol mo sa gitna tapos nilagyan mo ng pinadamitan mo ng Pilipinyana. At saka tingnan mo ang kapal ng bilbil ng hayop. Paano yung cat-eye, yung nandiyan sa kalsada yung nakikita na nag-reflectorize na mga nakikita sa kalsada. Ilang milyon ang nakickback niyang gagang niya.
Grabe. Aywan ko. Hanggang kailan kaya akuan magtiis itong mga mahihirap nating kababayan. Magpasabi lang po kayo kung hindi na kayo makatiis. At siguro ito na yung oras, ito na yung time na padapain na natin lahat ng mga kawatan na yan. Mga buwisit ito. Kisa naman kayo ang dadapa sa gutom, sila naman ang padapain natin na paggigilitin na natin ang liig ng mga yan para maramdaman nila yung mga pinaggagawa nila mga kakabwisitan. At ano pa ba yung nandito sa aking kwan. May sinasabi pa rito si Trump na may nag-o-joke nga daw sa kanya na bilhin na lang daw niya ang Pilipinas para sa ganun ay yung maging American citizen na lahat at para maiwasan na rin yung korupsyon. May sinasabi, ewan ko kung ito yung na-record ko. Hi, people of the Philippines. I've heard about the worst corruption happening in Ayan. the country. Really terrible. Everybody's talking about it. Many have even suggested I should buy the Philippines. So I ask you, do you want to become American citizens, have real jobs, and never go hungry again? Hi, people of the Philippines. I've heard about the worst corruption happening in your country. Really terrible. Everybody's talking about it. Many have even suggested I should buy the Philippines. So I ask you, do you want to become American citizens, have real jobs, and never go hungry again? Hi, Okay. people of the Philippines. Payag na rin ako. Payag na rin ako na kuan na ito, sakupin na ng Amerika kaysa sa ganito. At least, sinabi naman niya, para wala nang maging mga magugutom ang mga Pilipino again. Dahil dito nga sa kuan, alam na yung korupsyon dito sa Pilipinas. Imaginin mo. Pati si Trump, alam na niya yung korupsyon. Grabe. So, ay, ako. What the fuck? Representative Dilima iginiit na hindi sila, Representative Dilima iginiit na hindi sila ginawa bilang babae para pagnasaan lamang. Gago talaga. Dilima. Ang ikon mo muna, ang panghimasukan mo yung bilat mong malibog. Sino bang nagnanasa sa iyo? Ulol ka. Maging siguro yung mga kon ko dito, yung mga nandiyan sa kanto na mga namamalimos na yun, isusuka ka Ano ba itsura mo? Bakit ka magsabi? Representative Dilima, iginiit na hindi sila ginawa bilang babae para pagnasaan lamang ng iba. Ulol ka. Walang nagnanasa sa iyo, Dilima. Wala. Katunayan, isinusuka ka, nakakasuka ka. Una, punong-puno na ng garapata yung bilat mo. Dahil kung sino-sino na ang bumanat sa iyo. Galing mo Ang galing talaga nila gumawa ng ano. Ang galing. Sobra. Anyway. Wala nagnanasa sa iyo. Kung nako. Kung yung kwan ko dito, yung buhay ko rito na kwan, kahit ihampas ka dyan sa likod ng itong buhay ko, hindi ka lilingunin itong buhay ko dito. Ulol ka na, kakadiri ka. Hayop ka. Anyway, masyadong mahaba na po tayo at yun lang.
muna. Kasi gusto ko bawat video ko kailangan may matutunan kayo. Okay? So tama na muna 'yon. At wag na muna yung mga kalibugan itong mga congresswoman na ito na pati dyan sa loob ng sasakyan ay nagtitirahan na sila. Ay ito po muna ha, at para naman sa kapakanan naman itong mga followers, viewers ko at mga subscriber ko. Siya nga po pala, hindi ko po kayo pinagbabawalan ha, kundi sasabihin ko lang po ito. Bahala po kayo pagkatapos ko masabi ito, bahala po kayo magdesisyon ng sarili nyo. Wala po akong pinagbabawal sa inyo at wala po akong karapatang magbawal sa inyo. Basta ito, sasabihin ko lang sa inyo. Yan pong suka na minuminuto araw-araw ninyong ginagamit, nakakalason po yan. Opo, tama po yung narinig nyo sa akin. Nakakalason, nakakasira ng bituka. Dahil yan pong mga suka na yan na nabibili nyo sa tindahan, sa grocery at kung saan-saan. Yan po ay asido. Ha? Asido po yan. Bakit ko alam? Matagal ko na po sana gustong i-discuss ito, kaya lang nalilimutan ko. Kaya ko po alam ay dahil mayroon po ako dating maliban doon sa sinasabi kong may factory ako ng juice na pinasara ko dahil nakakasira sa kalusugan dahil ang ginagamit na asukal aspartame o di kaya artificial sweetener o di kaya magic sweetener. Nung malaman ko na nakaka-cancer yon, nag-withdraw ako doon sa kasosyo ko. Kaya kinuha ko yung aking investment doon, inayaan ko sila. At pero ito pong sa suka, may factory din po ako ng suka dati. Ayan yung Mang Dasyan. Yan po yung suka ko dati. Matagal na pong panahon yun. Nung madiscover ko rin po, nung usisain ko yung mga ingredients ng mga suka na yan, yun po yung napaka-tapang na asido. As in asido. Asido po talaga. Ang isa sa main ingredient niyan. Sabihin ko po sa inyo, para lang mapatunayan nyo na totoo itong sinasabi ko na meron din po akong factory niyan dati. At sinara ko lang dahil alam kong makakasira sa kalusugan ng kapwa ko tao. Ay ang ingredient lang po niyan ay yun, o pangunahin asido. Pangalawa, tubig. Pangatlo, konting asukal. Konting asukal. Tapos ang pang-apat, yun pong sugar cane. Yung fermented na sugar cane. Okay? Pero hindi po yun ang nagpapaasim. Ang nagpapaasim po talaga yan. Kasi wala namang asim yung fermented sugar cane eh. Wala po. Pag nilagyan mo na ng asido yun, maasim na. Kaya nung malaman ko po yan sa chemist ko, na ganun pala, sabi ko hindi. Huwag niyong ituloy yan kako dahil ako nakakasira sa kapwa natin. Ganun po ako. Ganun niyo po. So kung tutuusin, ako po yung supplier ng main ingredient ng lahat ng mga suka dito. Ano po ba yung mga sikat na suka dito? Dalawa lang po yan. Ayaw ko pong mag-mention. Yung S at saka D. Yan lang po yan. Ako po ang supplier ng main ingredient niyan. Pero pagkatapos kong angkuan, malaman lahat na yan pala ay nakakapagnipis ng bituka. Yung
isa sa ingredient ng suka na yan, mga suka na yan. Yan po kayo, marami po nagkakasakit ng colon cancer dahil dyan. Lahat po yung mga suka na yan, basta mga nabibili dyan. Oh. Ngayon, hindi ko inalintana yung milyon-milyon na kinikita ko dyan. Basta ang sa akin, wala akong pakialam kung wala akong kikitain na, kung mawawalan ako ng kita, kung isasara ko yung factory ko na yan. Pinasara ko. Kahit na milyon-milyon ang kinikita ko. Dito nyo ako makikilala. Yan. Yan po yan. Kaya alam ko pong mag-formulate ng suka eh. Ha? Alam nyo, sige. Pumunta kayo dyan sa kwan. Or kung may mga kakilala kayo ha, may mga kakilala kayo na mga nagtatrabaho dyan sa dalawang malalaking kumpanya ng suka. Yung letter S at saka letter D na sikat na mga suka. Sigurado mayroon ka kayong kakilala dyan na nagtatrabaho. Ha? Tanungin nyo lang. Para lang mapatunayan yung sinasabi ko. Tapos, alam nyo po ba yung sa container ng container kasi yan, container ng asido na yan, ilapit nyo yung ilong nyo. Pag inilapit nyo yung ilong nyo, sira yung ilong mo. Sira. Sa sobrang tapang ng asido na yan. I challenge you. Lahat kayo tina-challenge ko. Kung hindi totoo ito sinasabi ko, kalimutan nyo ako. Matagal ko na palang gustong i-discuss ito sa inyo eh. Hindi ko lang ma-discuss dahil talaga nalilibutan ko. Yan po yan. Napakakwan po yan. Napakatindi pong ang kwan yan, pag-develop ng sakit dyan. Sabi ko nga, susunugin yung bituka. Para kayong kwan eh. Okay pa yung kwan eh, yung palainom kayo ng alak eh. Ang masusunog yung atay ninyo. Ito, bituka talaga ninyo. As in, susunugin ng kwan na yan. Yung ingredient na yan ng mga suka na yan. Asido na yan. So, ang sa akin po rito, sinasabi ko lang, dahil sabi ko nga, mayroon akong pwedeng i-proiba sa inyo. Ang magpapatunay sa proiba na sinasabi ko, kayo. Maghanap kayo ng kakilala niyo nagtatrabaho dyan sa sikat na suka na yan na S at saka yan D. Tanungin niyo kung di totoo ito. Ngayon, sige, kung gano'n na Mr. Birana, ano na lang ang gagawin namin pang paksiw? Ano na lang ang pang-asim namin sa mga sinigang? Good question. Ito lang po may tuturo ko. Pag pang-paksiw, pwede po ang kamyas, pwede po ang sampalok. Masarap pa nga yung kamyas eh. Masarap din yung sampalok. Yun ang po gamitin nyo. Kalamansi. Subukan nyo ngayon magsinigang. Kalamansi ang gamit nyo. Napakasarap. Bakit kayo gagamit ng suka na pampaasim sa paksiw? Sa bagay, hindi ginagamitan ng suka ang sinigang. Di ba? Ang ginagamitan lang paksiw. Pero sinasabi ko nga po dyan, maging sa sinigang, kalamansi, sa paksiw, sampalok, kamyas, dyan, nalimutan ko lang po yung puno ng kahoy, dahon lang po yan eh. Ang mayroon po dyan sa parting Sambales po yan eh. Nalimutan ko lang po. Pero wag na natin kung yun, kasi madalang yun eh. Wag na natin halongkatin yun. Madalang yung makita eh, puno ng kahoy yun eh, dahon lang nung pampaasim.
Yun na lang, kalamansi, sampalok, at saka itong kamyas. Maging kwan din mangga. Mangga. Sa sinigang. O yan. Kisa gagamit kayo ng suka na yan na nabibili dyan sa grocery, sa nabibili dyan sa tindahan. Pero, uulitin ko lang po ha. Hindi ko po kayo pinagbabawalan dahil wala po akong karapatang magbawal sa inyo. Ang sinasabi ko lang po rito ay yung maaaring sapitin ninyo sa patuloy na paggamit ng suka na yan na nabibili nyo dyan sa tindahan o grocery man nan. Napakatindi po ang asido ang ginagamit dyan. Pero yan naman po, yung hindi naman po yan yung asido na yung pinanglalagay sa ginto, hindi naman po. Yung asido naman, food grade naman po yan, food grade. Kaya lang, ganun pa rin po, nakakabutas ng bituka yan sa kalaunan. Kung hindi man mabutas ang bituka ninyo, yun na, yung magkakaroon na ng gilit-gilit at magkakaroon ng bulsa-bulsa, yun na yung nangyari dito kay Bangag na, ano yun, diverticulitis. Yan po yan. Kaya marami pong mga tao ngayon na napapansin nyo, marami may mga cancer. Dahil nga po sa mga kinakain natin. So, yun po. Hanggang doon lang po. Gusto ko po rito, bawat video ko ay may matututunan kayo. Sundin man ninyo o hindi, at least basta may narinig nyo sa akin to. Ang pagbasihan yun lang, kung hindi nakakasira sa katawan, yan, bakit ko isasara yung pabrika ko niyan, ng suka na yan. Hindi ko isasara yan, milyon-milyon ang kinikita ko. Oh, ba't ko isasara? Oh, at dito nyo rin mga ngayon mapipil na may malasakit ako sa kapwa ko. Dahil alam ko na nakakasira yan, bakit ko itutuloy? Kaya nga nung nalaman ko na nakaka-cancer yan, nakakalason yan, pinasara ko. Hindi ko na inalintana yung kita kong milyon-milyon na yan. Basta ang mahalaga sa akin, hindi ako babagabagin ng aking konsensya. So hanggang dito na lamang po. At sa lahat po ng aking mga subscriber, ginagawa ko po ito para sa inyo dahil mahal na mahal ko po kayong lahat.